Nako, talagang overstepping ka. Out of bounds ka na, Secretary Duque. Tungkol sa mga nakikita ko na mga out of tune, mga disintonado na mga pananalita at galaw ni Health Secretary Duque, no? Francisco Duque. Kasi nakikita ko po na may tiwala sa kanya si Pangulong Duterte. Kaya sabi ko, i-respect ko, no? Kahit na ako mismo ay nakakakita na marami pong palpak itong si Duque, ay naniniwala pa rin si President Duterte sa kanya. Sabi ko, sa isip ko if the President trust him, has confidence in him, sino ba naman ako? Sino ba ako na sasabihin na paalisin na yan at huwag nang ipagpatuloy pa na maglilingkod yan bilang Health Secretary, no? Pero ngayong hapon po, nung narinig ko mismo, no, sa interview kay Secretary Duque, tungkol dito sa panukala ni Presidential Spokesman Attorney Harry Roque, na baka gagawin ng ating pamahalaan na requirement para sa mga 4-piece beneficiary ang magpabakuna muna. Kasi maraming mukhang nag-aayaw-ayaw pa, no? At kung ganito po ang ugali ng ating mga kababayan na namimili pa, no? At hindi pa gustong magpabakuna, wala po, hindi magtatagumpay ang ating pagipaglaban sa COVID-19. Kaya sabi ni Attorney Roque, siguro napag-usapan din ito sa IATF, na gagawing kondisyon na bago sila makatanggap ng kanilang mga allowance, yung pera na inaayuda sa kanila ng gobyerno, ay magpabakuna muna sila. Make it a condition for them to receive their cash assistance. Nagulat ako, no, dahil narinig ko mismo ito kanina, no, sa radyo, sa DZWB at yan, kanina lang ito, no, lumabas sa GMA News Online. Duque says COVID-19 jab o yung bakuna must never be required for cash aid, no? Naku, Secretary Roque, dapat po, at alam mo, Secretary, sa aking paningin, ang mga kapalpakan mo ay dahil hindi ka marunong kung kailan mong takpan yung bunganga mo. You do not know when to shut up your mouth. Gusto mo palagi, parang nakikipag-agawan ka pa sa limelight. Natandaan ko nga nung nakaraang taon, dahil sumisikat itong si Undersecretary Berhere, no? Dahil siya po ang nagiging mukha ng Department of Health, na siya ang araw-araw ang nagpapaliwanag, sumasagot sa mga tanong. Sumingit si Secretary Duque, no? Last year ito, na pati yung parang nagbabalita, parang TV broadcaster, no? Na akala mo nagbabasa ng balita sa telebisyon, no? Sabi ko, ano bang pupasok sa isip ng taong ito na sa mga ganong bagay na dapat ibinibigay na yan sa mga subordinates katulad ni Yusek Berhere, ay pinapakialaman niya pa na parang kulang sa pansin, no? Kulang sa pansin, insecure. Siguro natatakot siya na masasapawan, no? Masapawan ba yun sa Tagalog, no? That Secretary Yusek Berhere will get more mileage than him, no? Kaya hindi po ako, no, sa totoo lang, hindi po ako bilib kay Secretary Duque, but inuulit ko, hindi po ako nagsalita dahil sabi ko, kung may tiwala sa kanya ang Pangulo, bigyan natin ng pagkakataon, no, na magserbisyo siya ng wasto sa ating gobyerno. Pero ito po, nang marinig ko ito sa radyo kanina, na sabi niya, nakikialam siya at pinupuna niya itong panukala ni Secretary Roque na gagawin na condition requirement para sa mga 4-piece
recipients ang pagpabakuna, ay nagsalita itong si Secretary Roque na wala naman siyang dapat masasabi doon because he should know, no, kung ano ang kanyang trabaho, no. Ito po ang sinasabi ni Secretary Roque na baka gawing kondisyon is a matter of policy. Ito po ang patakaran ng ating gobyerno at maaaring pinag-usapan yan sa Interagency Task Force para na hindi na po tayo mahihirapan na as fast as possible, no, sa lalong pinakamabilis na paraan ay marating na at mabukanahan na ang higit siguro 60 to 70% of the people, especially pag dumating na po yung malalaking volume, no, yung marami ng bakuna para na marami talaga ang makakatanggap ng bakunang yan, no. So hindi po, no, Secretary Duque, ang trabaho mo ay magpapasiguro lang na tama yung pagpapatupad, na efficient, no, walang mga hadlang sa ginagawa natin na pag-distribute, no, na pag-deliver ng mga bakuna, pagpapasiguro na yung mga sa mga inoculation center ay proper distancing, yung safety protocols ay nasusunod pa rin, no. Yun po ang trabaho mo. Huwag kang makialam doon po sa 4Ps. Hindi mo nasakop yun. And kung meron po kayong objection, kasi sabi mo, you object, no? Sino ka ba? Who are you to object? Kaya, hindi ko na po mapigilan ang sarili ko na pupunain kita, no? Na hindi ito ang trabaho mo, na makisawsaw ka pa. Dahil wala ka naman talagang pakialam dyan sa 4Ps. DSWD yan eh. Gusto mo pang sakupin pa ang DSWD? Hirap na hirap ka na nga. Lahat po ng tao ay nakikita na maraming kakulangan, maraming kapalpakan. Dahil mukhang yung isip mo ay hindi ka nakafocus sa trabaho mo. Dami mong gustong pakialaman eh. Pati na nga yung trabaho ni Yusek Berhere noong nakaraang taon, gusto mo pang aagawin. Gusto mo araw-araw na sa television ka. Ano bang klase yan? That is not the work of a cabinet official. At in this case, this is not your territory. This is policy. Ay yung policy po na hinahawakan mo ay tungkol lamang sa kung paano mapasiguro na makarating ang mga bakuna sa kinakaukulan ng mga lugar kung saan ito kailangan mabakuna kagad, ma-injection kagad. Doon ka lang, hanggang doon ka lang. Wala ka nang pakialam dyan sa 4Ps. Naku, you should really know, no? Where your limits are. Kasi hindi ko na rin po matiis, no? Marami na nananawagan sa iyo na umalis ka na dyan. Naku, hindi naman sinasabi ko na pag ako mo salita, matatanggal ka. Sa totoo lang, mas bilib ako doon kay dating Secretary Pauline Obial, no? Palagay ko mas magaling yun kasi ang kailangan dito ngayon sa panahon na ito, hindi po yung lahat na lang parang papa-interview ka pa palagi. Kung ako sa iyo, iwasan mo na yung media interviews. Kasi kulang yung panahon mo. To be honest about it, kulang ang panahon mo sa isang araw para asikasuhin ang mga pangangailangan ng gobyerno natin para sa away nito. Napakalaking gera ito. Pero ikaw, nakikisawsaw ka pa sa mga bagay na hindi mo dapat pinapakaialaman. Ano ba? Secretary Duque? So, please, no? Please learn how to shut your mouth. At kung meron po kayong gustong sabihin na hindi po sumasang-ayon doon sa ipinahayag ni Secretary Roque, huwag ka magsalita in public.
Tawagan mo si Secretary Roque. Tawagan mo si Pangulong Duterte. Mr. President, I am sorry, but as your Health Secretary, I object. Eh, naku, nagpapasikat ka pa eh. Ano ka ba? May balak kang tumakbo bilang senador? Ha? Nagpapasikat ka because you are trying to show everybody na kung si Secretary Roque lang, ang mga ganitong mga panukala ay hindi mangyayari. So you are showing na hindi ka nga sang-ayon sa kung ano yung napapag-usapan diyan sa IATF because I am sure napag-usapan yan sa IATF. Kasi ganyan yan eh. Pag ikaw ay follower, kahit na labag sa kagustuhan mo at hindi naman illegal at napagkasunduan na yan sa IATF, pag sabi na ito ang ipapatupad natin, tahimik ka na. In fact, ay ang kailangan sa iyo, suportahan mo yan. Magsalita ka, pabor at tutulungan mo ang gobyerno natin. Eh ikaw, hinihila mo pa. It's not Secretary Roque na hinihila mo pa babae. It is President Duterte. Talagang tarantado. No? I'm sorry to say, tarantado. That is the right word to describe you. No? Marunong ka dapat ilagay ang sarili mo kung hanggang saan ka lang. Okay.